Napag-usapan natin ang patungkol sa pagpapahinga nitong si Testarossa at sa service na ginawa nitong si Moss para sa kanya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. So napansin nga nitong si Testarossa na soft itong si Misery pagdating kay Rain at narealize niya rin dito kung bakit naging under ni Guy itong dalawang to. Ngayon ay nagtatago itong si Moss sa may likod nitong si Sokka para kay Moss ay gagawin niyang trabaho niya para hindi na siya kailangang utusan pa. Takot kasi itong si Moss, ito ay extremely stressful para sa kanya na maging siya ang topic ng kanyang lord. Kaya deep inside ay nananalangin na lang siya na sana daw ay hindi siya pag-usapan nitong mga naan dito. Pero unfortunately for him ay i-bringing up siya nitong si Testarossa. Ginawang example nitong si Testarossa itong si Moss kay Misery. Sabi niya, tingnan daw nitong si Misery itong si Moss dahil daw sa standard niya dito ay naging isang napaka-capable na subordinate nito. Napaisip na lang itong si Moss nung narinig niya ang remark nitong si Testarossa na kasi naman daw kung papalpak daw siya ay buburahin daw ang existence niya nitong si Lady Testarossa. Napatingin naman itong si Misery kay Moss dito at sabi ni Misery oo nga daw, tama naman daw, napaka-capable nga daw talaga nitong si Moss. Inia-admit niya na rin daw na pagdating sa intelligence lamang nga sa kanila itong si Testarossa. Pero di ba daw one time ay nakalaban na rin nito itong si Rain and at that time naman daw nagawa nitong si Rain na makatapat daw sa kanya. Napatanong naman itong si Testarossa na kailan naman daw yon. Pero ang sumagot sa tanong ni Testarossa na ito itong si Rain mismo. Sabi nitong si Rain matagal na daw yon at hindi na daw yun importante ngayon. Ang importante daw ang may ensure nila ngayon ang victory nitong si Gisama. Kinabahan nitong si Rain bigla nung nabanggit ni Misery ang naging duel nilang dalawa dati nitong si Testarossa. Kaya ang ginawa nitong si Rain ginawa niya ang best niya para maging ibang topic. Pero pinoint out ito nitong si Sokka kasi hindi siya marunong magbasa ng situation. Sabi nitong si Sokka napaka-underhanded tactic daw ang blatant na pagbabago bigla ng topic. Pero good thing itong si Moss lang ang kausap niya ngayon kaya hindi siya narinig ng mga primordials. Napatingin naman itong si Moss sa kanya na para ba nagmamakaawa na wag na daw itong mag-comment dahil sa tingin nitong si Testarossa kay Rain napaimik uli siya. Sabi nitong si Rain wala na daw siyang choice para daw sa victory nitong si Gisama tutulong na daw siya dito. Balak nitong si Rain ngayon na umalis dito sa may loob ng kanilang barrier dahil iniiwasan niya makaaway itong White Primordial. Pero ngumiti lang itong si Testarossa sa kanya at sabi sa kanya nito hindi niya daw siya pipigilan kung gusto na daw talaga nitong mamatay kasi sigurado daw siya na mamamatay ito in an instant at pwede daw yon na maging source of entertainment para sa kanilang lahat. Maging itong sila Moss at itong sila Sokka napatingin sa isa't isa dahil nga sa sinabi nitong si Rain. Maging itong si Misery nag-agree din kay Testarossa kaya pinagsabihan niya na lang itong Blue Primordial na kapag lumabas daw ito ng barrier magiging sagaba lang daw ito sa may laban nitong si Gisama. Kaya gawin na lang daw nila ang best nila sa may task na ibinigay nito sa kanila which is ang pag-maintain nga daw nitong barrier para hindi maging malala ang damage sa kanilang surroundings. Dito parang napahiya itong si Rain. Naging aware siya na parang ginudge siya ng mga tao na nakatingin nga ngayon sa kanya kaya medyo naluha siya ng konti at napasabi na lang siya na come to think of it daw medyo malamig daw ata sa may labas kaya tama daw itong si Misery. Dito na lang daw muna siguro siya sa loob ng barrier. Pero after some time lang nawala na rin agad ang embarrassment na naramdaman niya kanina na para bang wala nangyari. Since medyo isip bata nga itong si Rain from time to time ay isa rin yon sa mga nagiging advantage niya kasi nakaka-recover agad siya quickly mentally. Then nagsalita itong si Misery na nakiusap daw siya kay Velcrin Sama kanina na dalahin daw sa may Roberius ang mga subordinates nitong si Rain kasi kailangan pa daw doon ng backup. Nag-reply naman dito itong si Testarossa na tama daw yon kasi kahit daw maibalik pa nga nila ang senses nga ngayon itong si Velsard Sama magiging pointless lang rin daw yon kung hindi naman nila mapipigilan na mawasak ang mundo dahil sa mga invaders dito. Pero gumagawa naman daw ng paraan itong si Rumina Sama kaya pwede daw sila mag-expect na meron silang depensa dahil dito nag-shift na ang topic at tinanong nitong si Testarossa itong si Moss dito kung nahanap na daw ba nito itong sila Carrera at ang mga iba pa. Walang sagot na tatanggapin itong si Testarossa dito kung hindi ang oo lamang. Mabuti na lang at sumagot nga ng oo itong si Moss. Itong mga ito daw nasa ilalim ng makapal na snow. Sila ay directly below the barrier kung saan nila ito ini-set up. Hindi lang itong sila Carrera kundi pati ang mga subordinates
thoughts nitong si Milim. Walang signs of life itong mga ito, pero hindi na sila nag-alala patungkol doon kasi madali na naman daw na ma-revive itong mga ito later dahil intact pa rin naman daw ang kanilang mga souls. Sayang lang daw, kung kaya lang daw sana nilang ma-revive ngayon itong sila Carrera at Tobera, malaki daw ang may itulong nitong dalawang to para kahit papaano magawa nila mapigilan sa Velside. Meron pa daw ditong ibang mga fighters na million class rin daw ang classification, nakatulad nga nitong sila Carrion, nitong si Frey at nitong si Midley. Kaso lang, wala daw itong mga ito maitutulong masyado dahil mahihirapan na daw itong mga ito na makasurvive pa lang ng malapit sa nangyayaring laban. Ngayon, nag-order itong si Testarossa kay Moss. Nahukayin na daw nitong si Moss itong mga ito as soon as possible. Sabi naman nitong si Moss masusunod daw. Gusto talaga sana magreklamo nitong si Moss dito kasi ang unreasonable daw na ipahukay na agad itong mga ito kasi napaka-dangerous pa daw ng kanilang current situation. At kahit nga mahukay na ito, hindi rin naman daw sila may i-revive agad kasi kapag lumapit siya sa mga ito, baka targetin naman siya ni Velside. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.